Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ipong kukunin sa Awit, Kabanata 143, talata 10. Ang sabi po dito, "Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. Itong ating binasa, ito ay isang deklarasyon ng isang tao na kung saan ay dineclare niya na ang Diyos ay ang kanyang Diyos. At dahil doon, ang kanyang pinakananais at ang kanyang hinihiling ay siya ay turuan ng kanyang Diyos. Napakalaga na sa buhay natin na marami yung mga nagtuturo sa atin. At syempre, napakalaga rin na pinipili rin natin yung mga nagtuturo sa atin, di ba? Kung ang tinuturo ba nila ay makakabuti, kung ang tinuturo ba nila ay mag-i-improve yung personality natin, yung character natin, yung pag-uugali natin, madadagdagan ba yung kaalaman natin? Ito ba ay makakabenepisyo itong kaalaman na ito sa atin? O baka yung matutunan lang natin ay puro kalokohan, no? O kaya yung matutunan natin ay hindi maganda. Nakadepende, no, sa kung sino yung pinapakinggan mo na nagtuturo sa iyo. Alam mo naman dito sa mundo maraming maraming mga advisor, di ba? Kaya minsan na talagang kailangan mo ring mag-ingat, kailangan mo ring i-discern, no, yung mga napapakinggan natin kasi may mga bagay kung kaisa na magandang pakinggan, pero in reality kapag in-apply mo na o kaya ginawa mo yung bagay na yun o kaya nag-engage ka doon mo lang makikita na maganda lang pala sa sa pandinig, di ba? Maganda lang siyang pakinggan pero hindi naman pala maganda, di ba? Ganun yung yung deception ganun yung ginagawa ng mundo. Kaya nga marami nadideceive, marami ang naluloko, marami ang napagsasamantalahan kasi nga dahil yung iba siyempre kulang sa guidance, kulang dun sa mga taong nagtuturo sa kanila. Kaya napakalaga yon mga kapatid sa development natin, napakalaga na may mga taong nagtuturo sa atin. At siyempre sabi ko nga, kailangan kilalanin natin, no, yung mga taong nagtuturo sa atin. At siyempre mas maganda kung yung mga nagtuturo sa atin ay nakikita rin natin sa kanilang pamumuhay yung kanilang itinuturo. Kasi kung hindi, baka magaya ka rin din sa kanila, di ba? Kasi ganoon naman talaga kung sino yung master mo, kung sino yung sinusundan mo, darating at darating yung time, magiging katulad ka niya. Magiging replika ka ng taong sinusundan mo. Kaya dito, may kita natin na sinabi niya, "Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan." Siyempre, pag sinabi natin tinuturuan tayo ng Diyos, napakalaga na nandun yung puso natin na handang magpaturo. Kasi minsan may mga tao na kapag hindi nila gusto, ayaw nilang tanggapin. Di ba? Minsan yung mga bagay na hindi mo gusto, yung pala yung makakabuti sa iyo. Di ba? At yung mga bagay na gusto mo, yung minsan yung makakapasama sa iyo. Kasi ganoon naman ang talaga ang demonyo. Ang demonyo, doon kanya ititempe, no? Ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ganyan yung demonyo, di ba? Kasi siyempre paano ka pa manghihindi, no? Paano ka pa aayaw kung yung ibinibigay sa iyo, yung ino-offer sa iyo ay bagay na gusto mo. Pero ito naman yung ikakapahamak naman natin. Pero minsan yung mga bagay na inakala mong hindi maganda at ayaw mo, no? Sa katulad niyan, siyempre, kunyari, yung mga bata, no? Pag pinakain mo ng gulay, lalo kapag mga ampalaya, di ba?
Kaya yung mga dahon-dahon, di ba? Yung mga gulay, ayaw ng mga bata, no? Kasi mapakla, no? Tapos medyo, siyempre parang naglalaway-laway, no? Parang ayaw nila. Pero ito'y talaga yung makakabuti para sa kanila. Katulad ng gamot, di ba? Yung gamot minsan, ayaw na ayaw mo. Ayaw mong inumin yung gamot. Pero, kailangan mong inumin yun kasi yun ang magpapagaling sa iyo sa karamdaman mo. Kasi kung iiwasan mo yung gamot na yun, hindi mo iinumin, hindi mo pipilitin sarili mong inumin yun, hindi ka gagaling. Di ba? Kaya yung pagtuturo ng Panginoon, kasi hindi lang hindi lang tayo yung head knowledge kundi ang tinuturuan tayo ng Diyos na ayusin yung karakter natin, yung attitude natin, yung morals natin. Yun ang pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan. No, higit pa sa kaalaman na kasi kahit anong dunong natin, kahit anong talino natin, pag bumagsak tayo sa karakter, yung ugali natin, di ba? Yung moral natin wala sa ayos, ay wala rin magiging wala rin sa isa yung mga karunungan, yung kaalaman natin. Ito yung pinakamahalagang dapat nating matutunan na itinuturo sa atin ng Diyos, di ba? Yung pagpapakumbaba, yung pagpapatawad, yung pag-ibig sa kaaway, yung ipinapanalangin natin kahit yung mga taong umaapi sa atin, di ba? Yung mga taong inaaway ka, na? Yung maging yung kalimutan natin kung sino man tayo, no? Sa harapan ng Diyos. Minsan di ba? Iba yung gusto natin. Minsan doon sa itinuturo ng Diyos sa atin. Siyempre, napakahirap naman na magpatawad. Pero sabi nga, mahirap naman talaga yung bagay na yan kung sa sarili nating kakayanan. Kaya nga sabi doon, kailangan natin yung banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi doon, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan ng aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw. Kasi ang Diyos pa rin naman magtuturo sa atin kung paano natin masusunod yung kalooban niya. So ibig sabihin kasi, hindi sa kakayanan natin Hindi sa ating lakas, hindi sa ating talino, bakit tayo nakakasunod sa Panginoon. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos yung nagtuturo sa atin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman, upang ating may sakatuparan, ating magawa yung kalooban ng Diyos. Diba? Tinuturuan tayo ng Panginoon na ito yung dapat mong gawin. Kaya kailangan marunong tayong isubmit yung sarili natin. Marunong tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon at marunong tayong sumunod. Yung pagsunod na hindi dahil gusto natin, di ba? Kundi kahit hindi natin gusto, pero dahil ito yung gusto ng Diyos, handa tayong sumunod sa Kanya. At sa pamamagitan doon, marami tayong matututunan sa buhay. Di ba? Mas lalo nating ma-appreciate yung buhay, mas lalo nating mapapahalagahan yung paglilingkod, yung kapwa natin, yung pamilya natin, yung mga bagay sa mundong ito, yung paligid, yung nature, di ba? Kasi araw-araw maraming itinuturo yung Panginoon. Kaya nga sabi niya na aking masunod ang iyong kalooban. At nandun din yung Espiritu Santo na maging tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Siyempre, alam naman natin kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kaya nga nandun yung Espiritu ng Diyos na gagabay sa bawat isa sa atin. Ang Espiritu ng Diyos, yun ang magpapaunawa sa atin ng mga bagay na itinuturo ng Diyos sa atin. May mga bagay na hindi natin maunawaan. May mga bagay na hindi mo alam bakit nangyayari ito sa buhay natin. Diba? Ikaw na yung gumagawa ng mabuti, pero ikaw pa yung napapasama. Ikaw na yung tumutulong, pero bakit naghihirap yung buhay mo? Diba? Pero yung Espiritu ng Diyos, ipapaunawa sa atin na makita natin yung kalooban ng Diyos sa kabila ng sitwasyon na ating pinagdaraanan. Diba? Kunyari, sa problema, sa mga trials, o kaya sa mga persecution, ano pa man yung mga pinapasa natin sa buhay natin. Yung Espiritu ng Diyos, yun ang magpapaunawa sa atin, ipapakita sa atin na
magpakatatag ka, magpalakas ka kasi merong mabuting plano ang Diyos. So, binibigyan tayo ng ginagabayan tayo, binibigyan tayo ng karunungan upang ating makita yung magandang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi niya, ikaw yung magtatanglaw. Ibig sabihin, siya yung magbibigay ng liwanag. Siya yung magka-guide sa atin upang sa ating mamumuhay tayong ligtas. Diba? Kasi pangako ng Diyos yan na sino man na nagpapakanlong sa pakpak ng Panginoon ay ililigtas ng Diyos. Diba? Walang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon na napapahamak, kundi ang bawat sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nagpapaturo sa Diyos, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, handang tanggapin yung pagtuturo ng Panginoon kahit pa mahirap, kahit hindi mo pa nauunawaan yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Pero napakalaga dun yung pagtitiwala mo, yung pananampalataya natin sa Panginoon na kahit hindi man natin lubos na nauunawaan yung plano ng Diyos, yung pinagagawa ng Panginoon, pero naniniwala tayo na hindi ipahihintulot ng Diyos na mapahamak tayo. Kung ito man ay nangyayari sa buhay natin, alam nating may mabuting plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakalaga kung tayo dinideclare natin na siya yung ating Diyos, dapat siya talaga yung patuloy na nasusunod sa buhay natin. Dapat makita sa ating pamumuhay na tayo ay nabubuhay sa katuruan ng Panginoon, na tayo ay nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. At kung tayo namumuhay ayon sa kanyang kalooban, ang pangako ng Diyos, nandoon ang kanyang pagsama, nandoon yung kanyang banal na espiritu, at saan man tayo pumaroon, makakasigurado tayo'y ligtas sa piling ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at tawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.